Good day mga lods. Okay, so today gagawan ko ng silencer yung aking pipe na SG88. Good day mga lods. Meron naman ako ditong silencer na para dito sa adapter. Nilalagay dito yan. Kaso aalog siya, parang masyado mahaba. Merong catalytic dito sa unahan, tapos papunta dito, wala na. Tapos meron din akong tip silencer, 25mm yung butas. Ang problema ko dito mga lods, masyadong baliko. So hindi siya mag-fit dito. Pag nilalagay natin, sobrang baliko. Ayan na. Kaya babangga dun sa screen, hindi siya papasok. Ito ngayon yung gagawin ko, puputulin ko to dito. Itatry ko muna na wala muna ito. I-testing ko kung okay na yung tunog. Yung isa na yon, yung nandito, na-testing ko na to. Tahimik siya mga lods. Yung problema, habang maandar, lumalagitik. Gumaganon siya. Maganon, lumalagitik siya. Kaya siguro sa tip na lang ako maglalagay ng silencer. Ito kasi maganda siya, kaso need yata siyang i-spot para hindi gumalaw sa loob. Hindi rin kasi siya naiipit nung aking 51mm na elbow kasi may banggaan yung elbow na yun eh. So hanggang dito to, ganyan. Tapos yung elbow, hindi siya dikit dito. Kaya hindi siya naiipit, kaya siya humalog. So parang kailangan siyang i-spot or something, lagyan ng gasket maker, ganon. Napansin ko dito siya bumabangga sa screen sa loob. Kaya pagka ma-vibrate, nagpa-vibrate yung motor habang tumatakbo, lumalagitik siya, malakas. So ito na lang muna, puputulin ko lang to. Meron naman tayong pamutol dyan, grinder. Tapos magbubutas ako rito ng 6mm. Meron naman tayo ditong pambutas 1/8 at saka 6mm. Susukatin na lang natin kung gaano kalayo yung butas. Siguro ganyan lang, yan, sakto lang dyan. Puputulin ko lang to. Ito na siya mga lods. Yan, pinutol ko lang. Napasok na yan. Yan na. Saktong-sakto na siya mga lods. Tapos magbubutas na lang ako dyan para sa tornilyuhan. May kasama naman ng tornilyo yung silencer. Lalagay ko na lang sa link yung silencer na yan. Napakaganda ng silencer na to mga lods. Ayan o. Stainless siya. Puputulin ko to dito tapos idudugtong ko. Papa-welding ko lang. Magdidrill na lang ako dito. Ipupwesto ko dun sa pinakamagandang pwesto niya para may lagay ko. Ito naman yung malaki. Mapurol mga boss. Okay, so natapos ko na. Medyo nahirapan ako dito kasi matigas talaga pag stainless eh. Yan o, yung butas niya. Sakto lang yung 6mm na bolt. Binarinahan ko na ng paikot-ikot na ganun. Gamit ko yung 1/8 hanggang sa mabuo ko yung ganyang kabilog. Medyo nagasgasan ko pa ng konti oh. Pero okay lang, matatanggal yan. Hindi ko masyadong ipinasok kasi pangit ang tunog pagka nandun sa nakasuksok ng todo kasi babangga dito sa labi ng pipe. Kaya mas maganda yung pantay or may konting allowance lang. Ito may konting allowance lang. Kaya kung makikita nyo, hindi yan babangga rito. So sana lang hindi babangga na. Kasi pangit pag bumangga mga lods. Tibay nito mga lods. 48mm yung silencer na yan. Sakto sa 51mm na tip. Ganda ng pagkakagawa. Magte-test na lang tayo mga lods. Okay, so ito na yung update mga lods dun sa ginagawa kong silencer ng aking Indo na pipe. Siya nga pala mga lods no, binalik ko yung luma kong elbow dahil nga nagkausap na kami ni seller. Tapos ibinalik ko sa kanya yung elbow na RS1 kasi ang gusto ko talaga is yung RSS1. Yung RS1 kasi kagaya ng sinabi ko dun sa video, hindi siya ganito na high mount. Yun medyo dikit, naka-align dun sa chassis. Medyo pa slant yan ganon, nasa gitna lang. Nasa gitna nitong swing arm at saka yung chassis, kumbaga pa ganon. Semi-high mount siya. So nagkasundo naman kami, papalitan niya ng RSS1. Pinadala ko na sa kanya yung elbow, binalik ko yung luma kong elbow. May kita niya, naka-high mount talaga yan. Ganyan ang gusto kong mount. Yung pinadala kasi sa akin, mababa eh. Medyo mababa, pero goods pa rin siya mga lods. Depende na lang talaga sa kailangan nyo. Yun yung pagkakaiba ng RS1 at saka RRS1. RRS1 yung high mount, yung RS1 yung semi-high mount. So balik tayo dun sa ginawa kong silencer mga lods. Yung ginawa ko dun sa taas, bale na-testing ko yun, yung mahabang mahaba. Masyado siyang tahimik mga lods. Tapos pagka nakarekta ka na, yung nasa high RPM ka na, para siyang sakal dahil nga meron siyang takip dito.
So ang ginawa ko, iniksian ko siya, ganyan. Pero binutasan ko pa rin ganyan. Tapos wala na yung takip dito sa harapan. Tapos gumawa pa ako ng isa. Bali, bumili ulit ako ng isa pa. Mas malaki naman yung butas. Bali, ito yung 30mm. Mali pala. Ito yung 28mm yung butas. So ganun din yung ginawa ko. Same sila ng haba. Magkaiba lang sila ng laki. Itong isa yung 25mm, yung nauna. Itong pangalawa, yung 28mm. Yan. So, iti-testing ko ngayon. Paparinig ko sa inyo. Unahin ko muna itong 28mm yung mas malaki. Tignan nyo. Lusot, di ba? Kasya. Ito muna unahin ko yung mas malaki. Paparinig ko sa inyo kung ano yung tunog. Yan siya mga lods. Yan, so sakto lang yung ano niya, yung tunog niya. Ganyan yung tunog niya mga lods. So magagamit ko na siya na pang daily. Pang atid sundo ng estudyante, okay lang naman yan. Yung ganyan. Mas malakas to ng konti kasi yung isa kasi, eto, mas maliit, 25mm. Yun, 28mm. So mas malaki siya ng 3mm. Kaya, syempre mas maingay yun, yung nakakabit. Tatanggalin ko lang yon, tapos i-testing ko naman tong isa, yung mas maliit. Yan. So, test fire natin mga lods. Medyo nabawasan siya ng ingay, pero okay lang naman. Kahit itong 28mm na to, okay lang din siya. Ayan, kasi nag-testing ako kanina. Ayan, pinapakita ko lang sa inyo. Para sa akin good siya. Tsaka ito, yung 25mm okay lang din siya. Lalabas lang yung ano niya kapag karektahan na. Ganun din naman tong ano na to, yung 28mm na to. So mas maingay lang ng konti itong 28mm, pero buo naman yung tunog niya. Diba? Magagamit ko na. Tayo na natin. Yun, so okay na ako dito sa pipe na to. Pwede na siyang pang daily, pang hatid sundo ng estudyante. Kung meron kayong ganitong pipe mga lods na gusto nyo ipang daily, ito marirecommend ko sa inyo tong ganitong klase ng silencer mga lods. Ganito kahaba, halos isang dangkal. Kasi pag nag-silencer kayo ng hanggang dito lang, yung maiksing-maiksi lang, maingay siya mga lods. Tapos pag ano naman, halimbawa ganito kahaba, halos isang dangkal, tapos walang butas-butas na ganito, yung silencer na gagamitin nyo, hindi rin maganda yung tunog niya mga lods, lalo na pagka galing ka sa rektahan sa high speed, tapos pag nagminor ka, pangit yung back tune niya. Kaya nung natry ko tong ganito na may butas-butas, mas okay siya, walang back tune na hindi maganda. So para siyang normal na power pipe, parang ganon. Natry ko na kasi, kaya ako gumawa ng ganito. Iniksian ko siya, pero may andito pa rin yung mga butas-butas niya. Wala nga lang takip dito. Kung gusto mo ng mas tahimik pa, pwedeng ibalik yung takip dito kasi may takip to pwede siyang ibalik. Pero para sa akin, goods na to kahit butas yan, diretso. Pansinin nyo mga lods, try nyo, experiment kayo. Kasi ako nag-experiment talaga ako kung alin yung babagay na silencer para dito. At ito nga yung nakita ko, o napansin ko, na-experience ko na mas maganda para sa kanya. Share lang mga lods. Yan. So, ride safe sa lahat mga lods. Peace.